Hello sa'yo. Ngayon, may hinanda kaming isang medyo masalimuot na usapin. Diretso to mula sa mga materyales na pinadala mo at tumatalakay ito sa isa sa mga siguro pinaka-pinagdedebatehang libro sa Biblia, ang Aklat ng Pahayag. Oo, at parang isang detective story ito, no? Oo nga eh. Kasi meron tayong iisang set ng mga ebidensya, kumbaga mga clues mula sa text. Merong misteryosong tatak, may nakakatakot na salot, at syempre may mga pangako ng proteksyon. At ito yung pinaka-fascinating na part. Dalawang magkaibang grupo ng mga interpreters, tumitingin sila sa parehong mga clues. Pero nakakabuo sila ng dalawang konklusyon na totally magkasalungat. At ang sentro ng buong investigasyon na to ay isang tanong na napakabigat. Yung mga tapat na mananampalataya, sabihin na nating tulad ng mga unang Kristiyano na nakatanggap na ng banal na espiritu, makakaranas pa rin ba sila ng matinding paghihirap? Mula doon sa salot ng mga balang. Mismo, o yung kalasag ba laban dyan ay para lang sa isang super eksklusibong grupo, yung 144,000? Eksakto. So, ang misyon natin ngayon, para malinawin, hindi para sabihin sa iyo kung sino yung tama at sino yung mali. Hindi. Sa halip, ihahain namin sa iyo yung dalawang panig ng argumento para ikaw mismo, ang makakita kung paano nabubuo yung bawat kaso. Para ka magiging hurado? Oo, para kang hurado sa isang theological na debate. Sige, simulan na nating himayin yung mga ebidensya. Sige, unahin natin yung pananaw na nagsasabing, oo, daranas ng paghihirap yung mga banal na hindi kabilang sa 144,000. Okay. At ang buong argumento nila, simple lang, nakasandig sa ideya ng pagiging eksklusibo. Eksklusibo. Okay, paano nila ipinapaliwanag yan base sa text? Ang pangunahing ebidensya nila, pahayag 9.4. Malinaw daw kasi doon yung utos sa mga malalademonyong balang. Huwag saktan ang damo, ang mga puno, kundi tanging ang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Okay. So, napaka-specific. Napaka-specific. Ang logic nila, diretso lang. Kung babalikan natin yung pahayag Kabanata 7, saan ba natin unang nabasa yung tungkol sa pagtatatak na to? Doon sa eksena kung saan binilang. Eksakto. Kung saan binilang at tinatakan yung eksaktong 144,000. So, napaka-literal pala ng pagbasa nila. Oo. Kung ang text sa Kabanata 7 ay nagsasabing 144,000 lang ang tinatakan at yung utos sa Kabanata 9 ay huwag saktan ng mga may tatak, ang conclusion ay sila lang ang ligtas. Kung hindi ka kasama sa bilang na yon, sorry ka na lang. Ganun ba kasimple? para sa pananaw na to, oo. Parang isang access card na sa 144,000 lang ibinigay. Dito na rin pumapasok yung konsepto ng unong ulan at huling ulan ng espiritu. Paano yun? Para sa kanila, itong super protection na to ay para lang sa mga nakatanggap ng huling ulan. Kumbaga, isang mas matinding pagbuhos ng espiritu para ihanda yung pinakahuling henerasyon. Kumpara dun sa unang ulan na naranasan ng mga apostol noon. Tama. Okay. Pero, teka, heto agad yung tanong na papasok sa isip ko at marahil sa isip mo rin. Kung ganon, parang pinabayaan na ng Diyos yung iba niyang tapat na lingkod. Ang hirap lunukin yan. Paano nila sinasagot yun? Diyan pumapasok yung ikalawang argumento nila. At ito siguro yung pinaka-kontrobersyal. Sinasabi nila na ang pagdurusa, hindi yan nangaluhulugang pag-abandona ng Diyos. Okay. Sa halip, isa itong sinasadyang pagsubok. Isang pagsubok. Oo, isang paraan ng pagpapadalisay. Hindi porket nasaktan ka ng mga balang na inilarawan bilang paghihirap na mas malala pa sa kamatayan, ay hindi ka na maliligtas. So ito pala yung ideya ng spiritual boot camp. Mismo. Parang sinasabi na, okay, kailangan ninyong pagdaanan itong impyerno sa lupa para tumibay kayo para sa mas malaki pang laban. Eksakto. Ang layunin daw ng 5 buwang pagpapahirap na yon ay ihanda sila para sa pinakamatinding pagsubok. Which is? Ang pagtanggi sa tanda ng halimaw. Yung 666. Ang argumento ay, kung nalagpasan mo yung pagsubok ng mga balang na hindi mo sinusuko yung pananampalataya mo, mas magiging handa kang harapin yung kasunod. Parang yung kasabihang what doesn't kill you makes you stronger, pero nasa biblical scale. Oo, ganun na nga.
Gets ko yung lohika. Pero, di ba parang ang dating niyan ay ang Diyos ay may insurance policy na sobrang daming fine print? Meron bang ibang text na sumusuporta sa ideyang yan na may iba't ibang level ng proteksyon? Meron. At dyan papasok yung ikatlong argumento nila. Ginagamit nila yung isang eksena mula sa mas naunang bahagi ng pahayag. Sa ilalim ng ikatlong tatak sa Kabanata 6. Yung tagutom. Tama. Sa gitna ng isang matinding tagutom, may isang utos na narinig. Huwag mong pinsalain ang langis ng oliva at ang alak. Okay? Ang interpretasyon nila din, yung langis at alak ay sumisimbolo sa mga mananampalataya na may banal na espiritu. Pero heto ang punto nila. Ano yun? Yung proteksyong yon ay para lang sa tagutom. Hindi yan isang all-access pass na nagbibigay proteksyon sa lahat ng salot. So sinasabi nila na mayroong plague-specific na proteksyon. Tumpak! Dahil protektado ka sa tagutom, hindi ibig sabihin protektado ka na rin sa mga balang. Bawat salot may kanya-kanyang target. Oo, para sa kanila napaka-granular ng plano ng Diyos. Grabe, ang komplikado naman ng sistema ng proteksyon ng langit. At ang huling pampatibay nila sa kasong to ay tungkol sa timing. Ito medyo technical, pero napaka-importante. Sige, subukan nating intindihin. Teka, para malinaw sa pandinig ng lahat, ano ba yung pagkakasunod-sunod? Ano yung mauna, yung mga tatak o yung mga trampeta? Magandang tanong yan. Sa pangkalahatang daloy ng pahayag, nauuna yung serye ng 7 tatak. Okay. Bago yung serye ng 7 trompeta. At yung pagtatatak sa 144,000, nangyayari yan sa pagitan ng ika-6 at ika-7 tatak. Okay, so bago ang mga trompeta. Tama. At yung salot ng mga balang ay ang ika-5 trompeta. Kaya, ang pagtatatak ay nangyayari bago pa yung salot. Okay, gets. Nauna yung pagtatak. Paano yan ginagamit sa argumento nila? Dito nagiging crucial yung isang eksena sa pahayag 11. Nangyayari yon sa ilalim na ng ika-6 na trompeta. Ibig sabihin pagkatapos na nung salot ng mga balang. So tapos na yung salot? Oo, doon sa eksenang yon, may pagsusukat sa templo ng Diyos at sa mga sumasamba roon. Isa yang simbolo ng pag-iingat at proteksyon. Okay, so anong punto nila? Ang argumento nila ito, kung yung opisyal na pagsusukat o pagbibigay proteksyon sa mga sumasamba sa templo ay nangyari lang pagkatapos ng salot ng mga balang, paanong masasabing protektado na sila noong kasagsagan ng salot? Wow. Lumalabas na wala pa silang proteksyon noong ika-5 trampeta. Okay, buo na yung kaso nila. Grabe. Para i-recap, una, yung tatak, eksklusibo lang sa 144,000. Tama. Ikalawa, yung pagdurusa ng iba ay isang training program, isang pagsubok. Mismo. Ikatlo, may iba't ibang uri ng proteksyon para sa iba't ibang salot. Oo. At ikaapat, base sa timing, huli nang dumating yung proteksyon para sa mas malawak na grupo. Isang napakatibay pero medyo malagim na pananaw para sa sinumang hindi kabilang sa 144,000. Isang pananaw na nagbibigay diin sa pagsubok at sa pagiging espesyal ng isang piling grupo. Pero syempre, hindi dyan nagtatapos yung kwento. Siyempre! Kung may prosecution, may defense. Yan yung unang panig. Ngayon, pakinggan naman natin yung kabilang kampo. Okay. Yung pananaw na nagsasabing hindi daranas ng paghihirap ang lahat ng tunay na banal. Sigurado akong may malakas ding silang mga ebidensya. Saan sila nagsisimula? Nagsisimula sila sa pamamagitan ng direktang pagkontra sa pinakapundasyon ng unang pananaw. Alin doon? Yung kahulugan ng tatak. Para sa kanila, yung ideya na ang tatak ay para lang sa 144,000 ay isang maling pagbasa. Ang argumento nila, ang banal na espiritu mismo ang tatak. So hindi ito isang literal na marka na nilagay sa isang partikular na araw. Hindi. Kundi isang state of being. Kumbaga, kung may espiritu ka, may tatak ka na. Yes. Period. Mas malawak yung sakop. Eksakto. Binabanggit nila yung ibang bahagi ng bagong tipan tulad ng aklat ng episode na nagsasabing ang mga mananampalataya ay tinatakan sa pamamagitan ng espiritu. Okay. Kaya para sa kanila, nung sinabi sa pahayag 9 na wag saktan yung mga may tatak, ang tinutukoy nito ay lahat ng tunay na Kristiyano na may espiritu. Hindi lang isang piling grupo.
Ama, yung eksena sa Kabanata 7, para sa kanila, hindi yun yung tanging pagtatatak. Isa lang yung espesipikong pagtatatak para sa isang partikular na layunin. Pero yung tatak mismo, yung espiritu, ay pag-aari na ng lahat ng tapat. Okay, isang mas inklusibong pananaw. Kung ganon yung definition nila ng tatak, paano naman nila sinasagot yung argumento tungkol sa langis at alak na plague-specific lang daw ang proteksyon? Dito nagiging masaya yung debate. Bakit? Dahil ginamit nila yung parehong verse ng langis at alak para patunayan yung punto nila pero binaliktad nila yung konklusyon. Wow, paano nila ginawa yon? Sabi nila, tingnan ninyo, yung proteksyon sa langis at alak ay nangyari sa ikatlong tatak. Oo, Yung opisyal na pagtatatak sa 144,000 nangyari lang pagdating ng ika-6 na tatak. mas huli. Mas huli, ang ibig sabihin daw nito ay meron ng pattern o isang precedent. Nagpapakita raw ito na noon pa man, kahit bago pa yung special na pagtatatak, may probisyon na ang Diyos para protektahan ang kanyang mga tapat. Ah, Hindi raw ito isang limitasyon, kundi isang patunay na ang proteksyon ay tuloy-tuloy na gawain ng Diyos, hindi isang bagay na nangsimula lang sa isang partikular na kaganapan. galing? Isang napakatalinong rhetorical move. Oo, di ba? Ginawang ebidensya ng pangkalahatang proteksyon yung sinasabi ng iba na ebidensya ng limitadong proteksyon. Anong kasunod nilang punto? Ang kasunod ay tungkol naman sa simbolikong lokasyon ng mga mananamalataya. Ginagamit din nila yung eksena sa Pahayag 11 kung saan may templong sinusukat pero iba ang interpretasyon nila. Paano? Sinasabi nila na sa simbolismo ng Biblia, yung templo ay ang lugar ng presensya ng Diyos. Ang mga tunay na mananampalataya, dahil sa kanilang pananampalataya, ay itinuturing na nasa loob ng templo. Samantala, yung mga hindi mananampalataya, nasa labas ng patio. So parang may VIP section sa langit. Parang ganun. Kung nasa loob ka ng templo sa espiritual na diwa, hindi ka aabutin ng gulo na para lang sa mga nasa labas. Tumpak! Ang salot ng mga balang kung gayon ay isang paghuhukom para sa mga nasa labas, hindi isang pagsubok para sa mga nasa loob. Tumpak! Ang kanilang espiritual na katayuan, ang kanilang proteksyon. Hindi ito tungkol sa isang tatak na natanggap sa isang araw, kundi sa kanilang relasyon sa Diyos na naglalagay sa kanila sa isang ligtas na lugar sa espiritual. At ang kanilang huling argumento, na para sa marami ay ang kanilang trump card, ay isang direktang pangako mula mismo kay Jesus. Ito na siguro yung pinakamabigat nilang anas, no? Marahil, mula ito sa Pahayag 3.10 sa sulat para sa iglesia sa Philadelphia. Sabi ni Jesus, sapagkat tinupad mo ang aking salita, iingatan din kita sa oras ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Napakaklaro nun. Para sa kanila, sobrang linaw. Ang salot ng mga balang ay tiyak na isang malaking oras ng pagsubok. Ang lohika nila ay napakasimple. Kung ipinangako sa isang tapat na mananampalataya na iingatan siya sa pinakamalaking pagsubok, yung pandaigdigang pamumuno ng halimaw, hindi ba't isang kabalintunaan kung hindi siya iingatan sa isang mas nauna marahil ay mas maliit na pagsubok? Parang sinasabi na kung kaya kang iligtas ng seatbelt mo sa isang 100 kph na banggaan, tiyak na kaya ka rin itong iligtas sa isang biglaang preno. Mismo. Ito ay tungkol sa pagiging consistent ng karakter at pangako ng Diyos. Hindi siya pabago-bago. Eksakto. Ang buong kaso nila ay nakasalalay sa karakter ng Diyos bilang isang tapat na tagapag-ingat at sa lawak ng kanyang mga pangako na hindi raw dapat limitahan sa isang partikular na grupo. Grabe. Okay, so ngayon, meron na tayong dalawang kumpletong larawan. Oo, Parehong galing sa iisang set ng mga materyales, pero magkaiba yung resulta. Sa isang banda, meron tayong pananaw na ang buhay Kristiyano sa huling panahon ay may kasamang matinding pagsubok. Isang trial by fire na kailangang pagdaanan ng halos lahat. para patibayin sila. Oo, maliban sa isang piling-piling grupo na may espesyal na proteksyon. At sa kabilang banda naman, mayroon tayong pananaw na ang pagiging tunay na tapat ay may kaakibat na isang pangkalahatang pangako ng proteksyon, na ang presensya ng banal na espiritu, yung tatak,
ay sapat ng kalasag laban sa mga paghuhukom na nakalaan para sa sanlibutan, hindi para sa mga anak ng Diyos. Ang pinag-ugatan talagla ng pagkakaiba nila ay kung paano binibigyan ng kahulugan yung mga simbolo. Tama. Ano ba talaga yung tatak? Isang literal na marka para sa isang grupo o isang simbolo ng presensya ng Espiritu para sa lahat? At yung layunin ng pagsubok. Oo, ano ang tunay na layunin? Para ba to patibayin ang mga banal o para parusahan ng mga hindi tapat? Tama. Ang dalawang interpretasyon na to ay nag-aalok ng magkaibang pananaw hindi lang sa hinaharap, kundi sa mismong relasyon ng Diyos sa kanyang bayan sa gitna ng krisis. Kumbaga, ano bang klaseng Diyos? Oo. Ito ba ay isang relasyon ng isang mahigpit na coach na pinupush yung kanyang mga athletes hanggang sa breaking point? O isang relasyon ng isang maprotektang ama na iniingatan ng kanyang mga anak mula sa panginib? At dito namin iiwan sa iyo yung isang tanong na pag-isipan. Ano man ang tamang interpretasyon, at hindi namin trabaho na sabihin kung alin doon. Ang dalawang pananaw na ito ay parehong nagtuturo sa isang napakahalgang katotohanan. Ano yon? Yung sentral na papel ng pananampalataya sa gitna ng anumang pagsubok. Magandang punto. Kung maniniwala ka sa unang pananaw, kailangan mo ng pananampalataya para malagpasan yung matinding pagdurusa na may tiwalang may layunin ito. Okay? Kung maniniwala ka naman sa ikalawang pananaw, kailangan mo ng pananampalataya para panghawakan yung pangako ng proteksyon ng Diyos. Kahit na ang buong mundo sa paligid mo ay nagkakagulo. Sa huli, Sa huli, pananampalataya pa rin ang sentro ng usapan. kung gayon, baka ang mas mahalagang tanong para sa iyo ngayon ay hindi sino ang makakaiwas sa pagdurusa at sino ang hindi? Kundi, paano ako mananatiling tapat? Paano ko panghahawakan ng aking pananampalataya? Ano man ang mangyari sa hinaharap, mayroon mang balang o wala? Yan ang tanong na parehong hinahamon ng dalawang interpretasyong ito na sagutin mo para sa iyong sarili.